Breaking news mga kabayan, Germany at Pilipinas magkakaroon ng military cooperation. Paghahanda na ba ito? Pangalawang breaking news, France, Italy at United Kingdom magkakaroon ng military drill sa Pilipinas. Pangatlong breaking news, Japan Light Aircraft Carrier nasa Pilipinas na. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay naka-reach ng isang significant milestone nang magsimula ang unang operational mission ng newly converted Izumo-class multifunctional destroyer na JS Kaga bilang isang light aircraft carrier. Ang deployment na ito ay nagaganap sa panahon ng Pacific Stellar 2025, isang malaking naval exercise na magtatagal hanggang February 18 sa karagatan ng Pilipinas, kung saan ang Kaga ay nagsasagawa ng operasyon kasama ang US Navy Carl Vinson Carrier Strike Group at ang French Carrier Strike Group. Ang kaganapang ito ay isang mahalagang sandali para sa kakayahan ng hukbong pangdagat ng Japan na nagpapakita ng lumalaking kakayahan nito sa pagpapalakas ng air power sa dagat at sa pagsasagawa ng mga joint carrier operations kasama ang kanilang mga kaalyado. Inisyal na inilunsad ito noong 2017 bilang isang helicopter carrying destroyer. Ang JS Kaga ng Japan ay sumailalim sa mga extensive modifications upang suportahan ang mga fixed-wing short takeoff and vertical landing aircraft, lalo na ang F-35B Lightning II. Kabilang sa mga modifications na ito ang pagpapalakas ng flight deck upang kayanin ang matinding init at pressure ng mga vertical landings na mag-i-improve ng mga deck markings upang ma-accommodate ang mga short takeoff and vertical landings aircraft operations, ma-upgrade ang hangar at ammunition storage upang magkasya ang mga modern fighter jets, at pag-integrate ng mga advanced aviation control system para sa seamless air operations. Ang mga pagbabagong ito ay nag-transform sa Kaga mula sa isang helicopter carrier tungo sa isang ganap na functional na light aircraft carrier. Sa iba pang mga balita, ang Armed Forces of the Philippines ay nagsabi noong Linggo na nagsagawa ito ng pag-uusap sa kanilang German counterpart sa Munich upang palakasin ang defense ties sa pagitan ng dalawang bansa. Nitong February 14, sa simula ng high-level Munich Security Conference na nagtapos noong Linggo, nakipagkita si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kay General Carsten Breuer, Chief of Defense ng German at Senior Representative ng German Armed Forces. Ayon sa isang post ng AFP sa Facebook, parehong pinagtibay ng mga opisyal ang kanilang commitment sa closer military cooperation. Ang pagpupulong ay nakatuon sa pagpapalawak ng collaboration sa mga key areas tulad ng cyber warfare, military education and training at maritime cooperation. Sinabi ng AFP na ang layunin ng pakikipag-ugnayan ay upang mapahusay ang interoperability at mga capabilities sa pag-address sa mga shared security challenges. Ayon sa AFP, ang pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng AFP at ng German Armed Forces ay akma sa mas malawak na mga pagsisikap ng Pilipinas upang palakasin ang mga international defense partnerships at upang mapanatili ang regional stability. Samantala, sa iba pang mga balita, tinututukan ng Pilipinas ang joint maritime drills kasama ang France, Italy at United Kingdom habang patuloy ang pagdagsa ng mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner noong Miyerkules. Sa pakikipag-usap sa mga reporters sa gilid ng isang forum ng Management Association of the Philippines sa Taguig City, sinabi ni Browner na ang hakbang ay isang magandang sign dahil nangangahulugan ito na tayo ay may mga magkakaparehong interes at layunin. Ipinahayag niya ang anunsyo kasabay ng pagdaraos ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada
sa 7th Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, inaasahan naming magkakaroon pa ng maraming pagsasanay tulad nito, kasama ang iba pang mga bansa tulad ng Italy, UK at France. Sinabi din niya noong Miyerkules na tumaas ang daily average ng Chinese vessel. Mula sa 190 vessel noong 2021, tumaas ito noong 2024 sa bilang na 286. Ayon kay Colonel Xerxes Trinidad, ang joint drills noong Miyerkules na nagsimula noong 9:23 ng umaga at natapos ng 4:30 ng hapon ay nakafocus sa pagpapahusay ng koordinasyon at interoperability, kabilang ang anti-submarine training target exercise. Ayon sa AFP, ang maritime exercise noong Miyerkules ay isinagawa sa operational area ng Northern Luzon Command sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner na ang mga magkasanib na pagsasanay ay nagpapakita ng commitment ng AFP sa pag-enhance ng regional stability at maritime security. Dagdag pa rito ang mga strategic partnership na nagpapalakas ng ating interoperability at nagpapaigting ng collective security sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sinabi ni Trinidad na ipinadala ng AFP ang BRP Andres Bonifacio, Beechcraft King, Air C-90 aircraft at mga assets ng Philippine Air Force Search and Rescue sa panahon ng magkasanib na pagsasanay. Idinagdag din niya na ipinadala ng Canada ang HMCS Ottawa, habang ang Estados Unidos ay involved sa planning at pre-sale conference, pati na rin ang monitoring activity. Naisip nyo na ba kung paano aatakehin ng China ang Taiwan? Halika, gumawa tayo ng battle simulation kung paano ang gagawin ng China laban sa Taiwan. Alas 5 ng umaga sa Bashi Channel, dalawang J-11 warplanes ng China ang pumasok sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Ang layunin ng mga warplanes na ito ay routine patrol. Marami ngayon ang nagtataka kung bakit naging madalas na ang routine patrols ng China nitong mga nakaraang taon. Ano ang hinahanap ng mga eroplano ng China sa karagatan ng Taiwan? At bakit kaya naging sentro ng atensyon ang bansa ng Pilipinas kahit na lagpas sa 300 miles ang layo nito sa China? Ang maikling sagot dito ay ang katotohanan na ang Bashi Channel ay isang critical na hotspot para sa China at US. Dalawa ang mabigat na dahilan kung bakit critical na lugar ang Bashi Channel. Una, kapag natuloy ang pananakop ng China sa Taiwan, magiging importanteng punto ng operasyon ang Bashi Channel. Pangalawa, importante ang Bashi Channel sa pagpapalakas ng maritime borders ng China. Maituturing rin na bottleneck ang Bashi Channel para sa kalakalang pandagat, at nandito rin sa channel ang mga underwater internet cables na nagkokonekta sa Southeast at South Asia sa North America at Japan. Kaya naman tinuturing ng mga eksperto na mahalaga ang Bashi Channel sa aspeto ng military strategy at geopolitics, kahit na hindi masyadong kilala ang lugar sa Indo-Pacific region. At pagdating sa importansyang stratehikal, halos kapantay na ng Bashi Channel ang Malacca at Taiwan Straits. Alamin natin ang buong detalye tungkol sa importansya ng Bashi Channel at kung paano ito posibleng makaapekto sa sigalot ng China at US. Napag-isipan na ng mga Chinese generals kung ano ang mga posibleng mangyari sa planong pananakop sa Taiwan. Dalawang aspetong panlupa ang tinitingnan ng mga Chinese generals: ang mga malalaking bundok na humahati sa isla ng Taiwan at ang tatlong choke points o mga kritikal na lugar na naghihiwalay sa Taiwan mula sa iba pang parte ng mundo. Ang unang choke point sa Taiwan ay ang Yonaguni Channel sa bandang hilaga, at ito ay may lawak na halos 70 miles. Hinihiwalay ng channel ang isla ng Formosa mula sa pinakakanlurang punto ng Japan, ang Yonaguni Island. Inaasahan ng mga eksperto na maglalagay ng cruise missiles ang Japan sa Yonaguni Island bago matapos ang taon. Ang ikalawang choke point ay ang Taiwan Strait. Ito ang pinakaimportante sa tatlong choke points dahil mayroon itong lawak na halos 100 miles. At ito ang humihiwalay sa Fujian Province sa mainland China at west coast ng Taiwan. Ang ikatlong choke point ay ang Bashi Channel
At ito ang sentro ng ating analysis ngayon. Mababa sa 90 miles ang lawak ng Bashi Channel at ito ang humihiwalay sa pinakatimog na parte ng Taiwan at isla ng Amianan, ang pinakahilagang punto ng Pilipinas. Para sa China, importante ang Bashi Channel sa pagsakop ng Taiwan dahil sa paglatag ng hindi nababaling supply lines. Ang pinakamalaking port ng Taiwan ay ang Kaohsiung at malapit ito sa Bashi Channel. Tinagurian ng Kaohsiung na ika-15 pinakamalaking port sa mundo. At ito rin ang responsable sa pagpasok ng krudo at malalaking kargamento sa Taiwan. Kahit na mayroon pang 6 na major cargo ports ang Taiwan tulad ng Taipei, Keelung, Hualien, Suwao, Taichung at Anping, halos 62% ang total cargo volume na hawak ng Kaohsiung. Ang kapasidad na magdala ng malalaking kargamento sa maikling oras at kakayahan na ilagak ang mga kargamentong iyon ay importante para sa isang kampanya ng pananakop. Mga produktong tulad ng krudo, gasolina, mga makina, mga spare parts, pagkain at medisina ay mahalaga para masuportahan ang kakayahan ng mga sundalo sa digmaan. Sa isang study, nagpag-alaman na ang isang brigade na mayroong 5,000 units ay kayang kumonsumo ng lampas 500 tonelada ng supplies kada araw. Halos 90% ng konsumo na iyon ay krudo at pagkain. Kung lalapag ang mga tropa ng China sa Taiwan, kailangang makubkob nila ang Kaohsiung sa kahit na anong paraan. Kasama na rin dito ang Bashi Channel para makontrol ang pagpapadala ng supplies at maharangan ang mga elementong posibleng tutulong sa Taiwan. Alam ng mga Chinese strategists ang mga anggulo at posibilidad na ito. Kaya naman 6 na fire drills ang isinagawa sa Taiwan mula noong 2022 at 2 rito ang ginawa sa timog ng Taiwan malapit sa Kaohsiung. Ang mga fire drills na ito ay nag-trespass sa teritoryong pandagat ng Taiwan. Malayo ang fire drills na ito sa 1995 to 1996 live exercises na isinagawa ng China sa kanilang teritoryo. Ito ang patunay na importante talaga sa China ang Taiwan, pati na ang mga choke points na nakapalibot dito. Kaya naman, laging lumilipad ang mga eroplano ng People's Liberation Army o PLA sa Taiwan para malaman nila ang modernong kakayahan at limitasyon ng Taiwan. Importante rin sa US ang Kaohsiung at Bashi Channel sa halos parehong dahilan ng China. Kung para sa China ay logistical base ang Kaohsiung, tinuturing naman ng US na importante ang lugar sa aspeto ng depensa. Sa tulong ng Kaohsiung, madidepensahan ng US ang teritoryo ng Taiwan gamit ang mga US military bases sa Japan at Pilipinas. Critical ang lokasyon ng Bashi Channel sa aspeto ng depensa dahil mahaharangan nito ang mga puwersang tatawid patungo sa South China Sea. Ang Bashi Channel rin ang tanging malawak na daluyan papasok sa South China Sea, kaya naman pinag-aagawan ito ng mga superpower na bansa tulad ng US at China. Importante rin ang Bashi Channel sa tinatawag na military force projection o pagpapakita ng military power ng mga bansa sa rehiyon. At dahil konektado ang Taiwan at Pilipinas, maikling oras lamang ang kailangan para makagawa ng supply lines na abot sa lahat ng direksyon, kasama na ang Japan. Kapag nakontrol ng US ang Bashi Channel, mapipigilan rin ng bansa ang planong pananakop ng PLA pati na ang military force projection ng bansa sa Pacific. Sa ganitong paraan, mababawasan ang landing spots ng PLA at mas madali silang malulupig sa strategic planning. Kaugnay ng depensa ng Taiwan, lumabas ang balita na mayroong 4 na bagong military bases, ang US sa Northern Luzon sa Pilipinas. Dahil dito, lumakas ang military force projection ng US sa South China Sea at nadagdagan ang air superiority ng bansa. Kahit na malakas ang kakayahan ng US Navy, ang mga fighter jets na sumasabak sa routine operations ay kayang tumakbo lamang ng ilang oras. Bukod dito, kailangan na rin nila ng matinding maintenance. Kaya malaking tulong talaga ang mga military bases dahil pwede silang maging landing areas at maintenance facilities na makakatulong sa air superiority ng US.
noong March 2023, na-deploy na ang mga F-22 fighter planes sa Pilipinas at nagkaroon rin ng live exercises kasama ang Philippine Air Force. Lalong tumatag ang air superiority ng US sa South China Sea at lumawak na rin ang distansyang kayang i-cover ng US. Nakatulong ang karagdagang military bases at air superiority para tapatan ang long-range bombers ng PLA Air Force. Kaya sa ngayon, ang teritoryo ng Pilipinas ay tinuturing na deterrence o pagpapabagal sa mga planong militar ng PLA. Para sa PLA, ang pagkakaroon ng military bases sa North Luzon ay nakakaalarma. Una, mas maraming resources ang kailangan ng PLA para lamang makapag-landing sa Taiwan at makontrol ang Bashi Channel. Pangalawa, ang lokasyon ng mga bases sa North Luzon ay kayang abutin ang mga syudad sa katimugang China na mayroon na lamang distansyang 600 miles mula sa mga bases. Sa aspetong stratehikal, kinulang ang China ng isang paraan na madalas gamitin ni Chairman Mao noong Civil War, strategic space o malawak na stratehikal na lokasyon. Ang kawalan ng strategic space ay nakakaapekto sa pag-usad ng mga operasyon ng China dahil nakalantad ang bansa sa iba't ibang punto ng atake. Ang mga US military bases sa South Korea at Japan ay may distansyang mababa sa 600 miles mula sa major Chinese cities tulad ng Beijing at Shanghai. Noon, tinuturing ng mga Chinese strategists na isang malaking lawa ng China ang South China Sea. Pero dahil nagkaroon na ng mga malalapit na US military bases sa North Luzon, nabawasan ang strategic space ng China. Posible na ring maging military targets ang mga lugar ng Shenzhen, Hong Kong at Zhejiang. Ang malaking porsyento ng populasyon ng China ay nasa panganib dahil abot na sila sa distansya ng Tomahawk missile. Tumagilid na ang balanse ng kapangyarihan sa Pacific patungo na sa US at mga kaalyado nito. Nalagay rin sa alanganin ang maritime border security ng China dahil sa kawalan ng malaking access points sa karagatang Pacific. Ang unang isla na parte ng island chain strategy ng China ay naipit rin sa problemang stratehikal dahil mayroon lamang 6 na international water corridors na nakapalibot sa bansa. 4 sa mga islang ito ay malapit sa Nansei Shoto at ang natitirang 2 ay malapit sa katimugang Taiwan. 2 lang sa mga rutang ito ay mas malaki sa 50 miles, ang Miyako Channel at Bashi Channel. Ang mga choke points na ito ang kumukonekta sa China sa malawak na parte ng mundo. Alamin natin ang perspektibo ng China sa island chain strategy sa pamamagitan ng perspektibo ng Amerika. Kapag nagkaroon ng island chain strategy sa Amerika, mag-uumpisa ito sa Yucatan Peninsula sa Mexico at abot sa Bahamas. Ang bansa ng Cuba sa ganitong perspektibo ay pwedeng ituring na Taiwan. Kapag nakapag-deploy ng libu-libong tropa ang China, kabilang na ang mga tangke at fighter jets malapit sa US mainland, mahaharangan nila ang mga rutang pandagat mula sa Gulf of Mexico hanggang sa karagatang Pacific at Atlantic. Ang huling insidenteng maihahalin tulad dito ay nangyari noong 1962, ang Cuban Missile Crisis, kung saan naging malapit sa mainland US ang mga missiles ng Soviet Union. Sa ganitong perspektibo, makikita natin kung bakit importante ang Bashi Channel sa Beijing. Pati ang Pilipinas ay importante rin upang makontrol ang ruta patungo sa karagatang Pacific hanggang sa South China Sea. Importante para sa China na kontrolin ang mga teritoryong ito upang mapalawak ang strategic space at maritime border security ng bansa. Pero hindi lang sa anggulo ng strategic projection ang importansya ng Bashi Channel at Pilipinas. Importante rin ang mga lokasyon na ito sa daluyan ng global data traffic. Ayon sa datos, halos 99% ng data traffic ang dumadaan sa Bashi Channel sa pamamagitan ng submarine cable network. Nagsilbing bottleneck ang Bashi Channel sa data transmission sa gitna ng North America at Asia. Ang underwater cable network na ito ay responsable sa pagpapadaloy ng data files tulad ng mga litrato, military secrets, industrial secrets at marami pang iba. At habang lumalala ang tensyon sa gitna ng US at China,
Naglalatag ng panibagong undersea cable networks ang mga superpower upang paghandaan ang mga paparating na sigalot. Pwede ring gawing stratehiya ang pagputol ng cable networks tulad na lamang ang nangyari sa Matsu Islands kung saan naputol ang dalawang kable na konektado sa Taiwan. Ang delay sa data transmission ay pwedeng gawing smoke screen o panlilin lang sa mga kalaban bago magsagawa ng operasyon. Kaya malaki ang pinsala na pwedeng mangyari kapag naputol ang mga undersea cable networks. Hindi na maitatanggi ang importansya ng Bashi Channel at Pilipinas sa sigalot ng US at China. Maganda ang strategic location ng Bashi Channel at Pilipinas at malapit rin ang mga lokasyong ito sa South China Sea at Taiwan. Pero hindi rin dapat kalimutan ang takbo ng politika sa Manila. Dahil sa Marcos administration, nagkaroon ng permanenteng lokasyon ang US sa Pilipinas. Napalapit rin ang distansya ng US sa South China Sea at katimugang Taiwan. Marami ang nagtataka ngayon kung gaano katagal ang presensya ng US sa Philippine Archipelago. Hinggil dito, gumagawa ang Beijing ng paraan upang harangin ang Washington at magkaroon ng panibagong strategic advantage. Sa Pilipinas, kapag nahalal ang isang bagong presidenteng tulad ni Duterte, anong mangyayari sa balanse ng kapangyarihang ginawa ni Marcos? Mananatili pa kaya ang mga tropa ng US sa Pilipinas? Tinitingnan ngayon ang anggulo ng political U-turn na posibleng mangyari sa susunod na Philippine presidential elections. Pilipinas nga naman ang pinakamahinang punto sa island chain strategy ng China. Pero kahit na malaki ang impluensya ng politika, hindi maitatanggi na mas importante ang aspetong geographical. Ang Bashi Channel at Pilipinas ang posibleng magdikta ng direksyon ng sigalot sa gitna ng US at China sa darating na mga taon.